So isa pong mabiyayang umaga para sa bawat isa sa ating sandaling ito, sa ating pagbubulay-bulay at pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, sabi ng Biblia, ang nakatala sa Biblia ay mapalad ang mga nagbabasa, nakikinig, at nagsasagawa. Sa tatlong kategory o tatlong bagay. Mapalad, sabi niya, nagbabasa, nakikinig, at nagsasagawa. Yan, sa mga aral na ito. Yan sabi sa Revelation, sabi sa pahayag. Kaya, mapalad po tayo kung tayo nagbabasa na. Pero mas mapalad kung tayo nakikinig pa. At mas mapalad kung yung mga nababasa, napapakinggan natin ay isinasagawa natin. So, bago tayo magpatuloy, ay gusto kong samahan niyo muna ako para tayo humingi ng gabay at tulong ng Panginoon, ng Banal na Espiritu sa ating pag-aaral at pagbubulay-bulay sa salita niya. Ay sa mandaling yumuko, tayo manalangin. Sa isang Diyos na pinaglingkuran ni Abraham, Isaac at ni Jacob, Diyos na hindi nagbago, Diyos na hindi nagpabaya, Ikaw ang Diyos na tapat noon, ngayon at magpakailanman. Ngayong umaga, nais ka naming papurihan, pasalamatan sa mga kadakilaan mo sa buhay po namin. Maging din po, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat niyo po sa amin, ngayon po sa aming kalakasan, panibagong buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, dahil alam namin Ikaw ang Diyos na mabuti at tapat sa lahat ng panahon. Tawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na kami nag-alinlangan, nagkulang, o marahil pinagharian ng takot at pangamba ang aming mga puso, nabagabag kami, aming mga isip, dahil sa mga sitwasyon, nangyayari sa aming paligid, na hindi namin to kayang kontrolin, o marahil wala po kaming magagawa, kundi magtiwala at umasa sa inyo. Kaya ngayong umaga kami po nagpapasalamat, dahil alam namin sa aming pag-aaral, pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, ay hindi ito mawawala ng kabuluhan. Sanabi mo ang sino mang nakikinig, O Diyos. Kaya Lord, tulungan niyo po kami na makinig at bigyan ng sapat na lakas, biyaya, karunungan upang mga napapakinggan namin, Lord, ay hindi lamang napapakinggan, kundi maranasan namin, magawa namin, maipakita namin, Panginoon. Maraming pong salamat sa umagang ito, Banal na Espiritu, sa pagsama sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, sa Matthew chapter 14. Tama ba? Sa Matthew chapter 14, wait, yan. Matthew chapter 14, kahit simulan na lang natin sa verse 23 or 22. Pagkatapos pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabila ng lawa habang pinauwi niya ang mga tao. Nang nakaalis na ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. Inabot na siya noon ng gabi. Nang oras na iyon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya. Sinasalpok ng malaking alo ng bangka nila dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga tagasunod na may maglalakad sa ibabaw sa tubig, kinilabutan sila at papasigaw sila, multo, dahil sa matinding takot. Pero agad na nagsalita si Jesus. Ako ito, huwag kayong matakot, lakasan ninyo ang inyong loob. Sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin ninyo ako diyan sa
na naglalakad din sa tubig. Halika, sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabi, talagang kayo nga po ang anak ng Diyos. So, dito, ito yung mga pangyayari sa buhay ni Jesus na isa siguro hindi lang siguro, kundi isa sa mga madidilim o medyo mabigat na pangyayari sa kanyang buhay. Kasi ito yung panahon na yung pinsan niya pinugutan ng ulo. Basahin niya sa mga unang balata. Si John, na kanyang pinsan at the same time may forerunner, ay pinugutan ng ulo ni Haring Herodes. At dahil doon, nung malaman ito ni Jesus, hindi na nga niya nakita nung malaman ito ni Jesus, ay sumakay siya sa isang bangka, pumunta sa medyo tahimik na lugar. Di ba, ganun tayo kung minsan gusto nating magpalipas ng lungkot. Minsan ayaw muna nating may marinig, di ba, may abala. So, pumunta siya sa isang lugar, sumakay siya sa bangka, punta sa isang lugar. Ang problema, nung malaman ng mga tao, dagsaan naman sila doon. Punta naman sila doon. Sumunod naman sila. So, hindi rin ano bang tawag doon? Parang daos man lang ng lungkot. Di ba? Pag namamatayan tayo, parang gano'n. Gusto namin dalamhati. Yan. Parang gusto kong magdalamhati muna. Kaya ako minsan sabi nila, pwede ho bang privacy? Diba? Yung mga kilalang tao, siyempre, daragsain niya ng mga fans, mga kung sino-sino, mga kakilala. Sabi na, pwede bang privacy muna, family day muna, o family night muna, di ba? So, si Jesus, tao din siya. Kaya gusto niya rin, sabi na, magkaroon ng konting privacy. Dahil, yun nga, nabalitaan niya, namatay yung kanyang pinsan, hindi lang namatay, pinugutan pa ng ulo. Diba? Hindi lang pinsan niya basta yun, forerunner pa niya. So, ibig sabihin, kahit sa pagkamatay, parang hindi, yung pagkamatay ni John the Baptist, di ba? Parang hindi makatuwiran. Parang ganun. Kayo ba naman? Di ba? Pamilya nyo. Hindi lang basta pamilya, di ba? Bahagi pa ng buhay nyo. So, ng ministry. Di ba? So, ganun ang sitwasyon. Kaya malungkot. Di ba? Nasa ganun siyang stage. Pero, alam nyo, dahil leader, walang karapatang magdalamhati. Ganun talaga eh. Nung malaman ng mga tao, nagpuntahan na sila, wala silang pakialam kung anong meron ka. Kung dadalamhati ka ba o ano, basta kami. So pumunta sila doon, walang nagawa sa Jesus, tinuruan pa rin niya sila. Pagkatapos noon, hanggang na, sabi ng mga alagad, paalisin na natin yung mga tao kasi magugutom na yan, magdidilim na. Para bumili sila ng pagkain nila. Pero sabi ni Jesus, hindi, pakainin niyo sila. Diba? Ganyan talaga ang leader, no? Ikaw nang malulungkot, ikaw pang magpapakain. Pakainin niyo sila. Sabi naman ng mga alagad, yung problema, 5 isda, 2 tinapay lang. Ay, baliktad. 5 tinapay, 2 isda lang meron tayo. Okay, bigay niyo sa akin yan. Madaling kwento ay pinakain nila. Ang bilang ng mga tao that time, sabi ng Biblia, ay 5,000 mga lalaki. Maliban sa mga bata at mga babae. Siyempre, alam niyo naman sa Bible, pasensya na sa mga babae, ay minsan binibilang lang yung mga lalaki. Pero hindi naman ibig sabihin hindi tao yung mga babae. Kaya nga isinama pa rin, di ba? Hindi lang kasama sa bilang. So, all in all, sabi ng iba ay nasa 10,000 mahigit na tao ang pinakain that time. May iba pa nga, 20. Kasi alam nyo naman, kapag religious mas marami babae talaga. Diba? So,
Ganon, pera pa yung mga bata. Siyempre, may mga anak yan na dala-dala. May dala ng 2, 5, 3. So, ganon. At pinakain niya iyon ng 5 tinapay at 2 isda. So, hindi biro. Pero, sa 5 tinapay at 2 isda, sa loob, sa 10,000 taong mahigit, sabihin na natin, may sumobra pa. May natira pa. So, ganun ang Panginoon. Galante siya. Yung hindi bulagsak. Oh, di ba? Kaya tayo kung minsan ganun kapag marami, sige na. Hayaan mo na yan. Meron pa naman eh. Yung si Jesus hindi sinabi, nung may mga tira na ako, sabi niya, pulutin ninyo nang hindi masayang. Yung sa atin, pag marami, sige na. Tapon mo na yan, bigay mo na yan, ganyan. Di ba? So, hindi ganun si Jesus. O hindi ganun ang Panginoon. Tinuturo niya sa atin. Galante, pero hindi bulagsak. Hindi. So, ganun ang pangyayari. At pagkatapos nun, ay pumunta siya sa isang bundok o isang burol at doon siya nanalangin. At habang yung mga alagad niya, sabi niya, mauna na kayo doon sa kabila. At naglayag na sila, sumakay ng bangka. Pero ang problema, hindi sila agad nakakating doon sa kabila kasi yung hangin ay pasalubong naman sa kanila. Ay noon, wala pa namang makina yung bangka. Saguan-saguan lang, layag-layag. Kaya mahirap talaga. So si Jesus, naiwan naman siya. So pinagpatuloy niya yung kanyang pagdadalamhati siguro. At pangalawa, ang sabi dito, nanalangin siya. Kaya si Jesus, bago at pagkatapos ng himala, nananalangin siya. Sa ating kuminsan, may blessing, di ba? May tagumpay, may himala. Nakakalimutan na nating manalangin. Thank you, Lord. Okay na. Di ba? Hindi tayo naglalaan ng panahon, pero nung kailangan natin, tuntudo upo tayo kung todo hingin ng prayer request. Di ba? Pero nung may blessing na, thank you, Lord. Ayan na, di ba? Pumunta na kung saan, ginawa na kung ano yung gustong gawin. Di ba? Pero si Jesus, pagkatapos ng miracle, sabi doon, nanalangin siya. Hindi lang basta nanalangin, inabot na ng gabi, sabi noon, hanggang madaling araw. At nung madaling araw na, ito na yung drama, diba? Ito na yung pinaka main event, di ba? Kung sana movie. Ito na yung climax niya. Ayan. Naglakad si Jesus sa tubig. Sumunod sa mga alagad niya. Kasi wala na siyang masakyan eh. Yan, lakad na siya. Sumunod sa mga alagad. Yan. At yung mga alagad naman, diba, halos magdamag nang nagsasagwan dahil hindi sila makausad-usad dahil yung hangin pasalubong, diba, maalon. So halos magdamag na sila dun sa lawa, kakasagwan para makatawid. Yan. Siyempre, pagod, puyat, siguro, gutom. Kaya nung makita nila, may naglalakad pa sa ibabaw ng tubig. Ikaw ba naman? Diba? Parang kurap-kurap na yung mata mo na yan. Antok na antok ka na sa pagod. Diba? Sa takot. Sa puyat. Halo-halo na, emosyon na eh. Tapos makakita ka pa, may naglalakad sa ibabaw ng tubig. Diba? Parang yung iba sigaw, no? Nagdidelay kayo na tayo. Yung iba sigaw, hindi, gutom lang yan. Diba? Kung nakita nila, talagang naglalakad eh. Kaya talagang mapapasigaw ka ng multo. Mga alagad na yan ha. Mga kasama na yan ni Jesus. Yeah. So, ibig sabihin, hindi lang basta multong nakikita nila, pero that time talagang natalo sila. Diba? Na kanilang, multo. Sigawan sila. Siguro yung iba, nagtulakan na siguro doon sa bangka. Di ba? Multo. Pero, sabi doon, agad nagsalita si Jesus. Ayan. Sinabi niya, ako ito. Alam naman natin, sa tubig, parang nagiging kanyan, para mas mabilis mong nag-iiko, o parang, kaya mapapansin ninyo, sa mga
maraming pagkakataon, kapag maraming tao, ginagawa ni Jesus, sumasakay sa bangka, lumalayo ng konti, pupunta sa tubig, doon sa gitna, at doon siya nagsasalita. Kasi wala pa namang microphone na katulad nito noon. Di ba? So, ang hirap noon. Imagine mo, 5,000, 10,000 tao mahigit, magpipreach ka, magsasalita ka, magtuturo ka. Di ba? Hindi ba naman mamalat-malat yung, di ba? Kung wala kang extraordinary na lakas, na bukadora. Di ba? Ayun nga lang, 20, 100. Ayun pa kayo, 1,000. Imagine mo kung anong hirap din yan, anong pagod, di ba? Kailangan niyang sabihin, kailangan niyang magsalita. Pero, kaya yung mga alagad, siyempre, napagod din, nagpakain ng libo-libo-libong tao din. So, halo-halo na. Pero sabi ni Jesus, ako ito. At ito ang maganda sa mga alagad o kay Pedro lalo. Kabisado niya yung tinig ni Jesus. Yeah? Despite na medyo siguro grugi na siya, antok, pagod. Pero nung marinig niya yung tinig ni Jesus ay agad niya itong nakilala. Kaya sinyalis niya. Sabi niya, sige, kung ikaw nga yan, palakarin mo rin ako sa tubig, palapit sa'yo. Challenge. Diba? Then, sabi ni Jesus, sige, halika. So, naglakad si Pedro sa tubig. So, nung naglakad siya, alam natin yung pangyayari. Habang naglalakad, ay lumubog siya. Pero ang maganda, lumubog siya, tumingin uli siya kay Jesus, nanalangin, humingi ng tulong, at yan nga sabi nila, the shortest prayer na nabanggit sa Biblia. Lord, save me. Panginoon, iligtas mo ako. At dahil doon, tinugon agad siya ni Jesus at inabot at sinamahan niya, naglakad uli sila sa tubig na dalawa na hanggang makarating sa bangka. At nung nasa bangka na, ay tumigil yung alon. At napayapa yung dagat o yung tubig, yung lawa. At dahil doon, sinamba siya ng mga tao. At sabi niya, talagang kayo nga po ang anak ng Diyos. Maraming mga tao, kailangan mo talaga ng patunay, diba? Para magawa mo lang na paniwalaan o sambahin, diba? Si Jesus. Pero si Pedro, iba. Kaya dito makikita natin yung kwento na hanggang ngayon pinag-uusapan natin, 1,000 taon na nakalipas. Pero naitala to siyempre dahil mayroong gustong ipahiwatig sa atin ng Diyos. Sa dinami-dami ng mga pwedeng maitala ay naitala ang isang bagay na ito. Kaya nga sabi ni John, kung babasahin niyo sa bandang huli, sabi niya, kung itatala lahat yung mga ginawa ni Jesus, kulang ang papel sa buong mundo. Kaya may mga gumawa ng doktrina ay kulang pala, di kulang ang Biblia. So gumawa sila ng sariling Biblia. Pakadugtong. Ito yung susunod. Mga ganon. Hindi naman sinabi doon, dahil doon magtala kayo. O sabi doon, so ito yung mga, sinabi ko to para lang bigyan ko kayo ng pansin na ito yung mga isa sa mga pangyayari na itala sa dinami-dami na ibig sabihin ay mayroong gustong pahiwatig sa atin ang Diyos. Diba? Hindi mabilang ang himala na ginawa ng Panginoon, pero ito ang isa sa mga himala na naitala. Diba? Na marahil o meron talagang gustong ipakita sa atin ang Diyos dito sa kwento na ito. Okay? So, pero gusto ko lang bigyan ng pansin ay total nasa challenging time tayo. Isang nakakatakot na panahon, di ba? Wala na tayong narinig kundi mga nababasa, di ba? Nakikita kundi mga nakakatakot, nakakawala ng pag-asa ng mga sitwasyon. Tama? Kaya, kailangan natin sa panahon na ito ay
mapagtagumpayan, siyempre. Yung takot na yon, yung pangamba na yon. Katulad ng mga alagad that time, nagkaroon sila ng matinding takot. Pero yung takot na yon, gaya ng sabi ko kanina sa kwento, ay marami ng mga factor. Diba? Kasi ang takot hindi lang naman iisa eh. Maraming mga dahilan. Minsan, yun nga, pag pagod tayo, hindi tayo masyadong makapag-isip. Diba? Puyat ka, inaantok ka, hindi ka masyadong, at dahil dyan, nangingibabaw yung emosyon. Ganun yan eh. Kaya ang takot, hindi lang iisa yung pinagmumulan. Katulad sa sitwasyon ng mga alagad na ito, that time, ay marami tayong pwedeng mapulot dito na moral and spiritual lesson, pero gusto kong bigyan ng pansin lang yung part na natakot sila. At gaya ng sinabi ko, maraming factor. Kaya kung natatakot tayo, maraming mga pwedeng contribution, parang kasama-sama na dahilan bakit ka natatakot. Hindi dahil lang ayaw mong magutom, etc., etc., kundi maraming naging dahilan. At isa lang siguro yun. Minsan parang may malaking factor. Katulad nga dito, ang pinaka kinatakutan nila yung multo. Diba? Pero bago mo maisip na may multo o yung multo na yon, ay marami na silang mga, di ba, pagod na, mga kanang nangingibabaw yung emosyon. Okay? So, ngayon, may dalawang taong naglakad dito sa ibabaw ng tubig. Di ba? Hindi lang si Jesus. Si Jesus, saka si Pedro. Tapos yung pangatlo, magkasama na silang naglakad sa tubig, pabalik dun sa bangka. Diba? Hindi naman sila lumangoy. Sabi doon, nung lumubog si Pedro, inabot ni Jesus, kay liit ng pananampalataya mo, di siyempre, umangat na si Pedro, naglakad na uli sa tubig, kasama ni Jesus, pabalik doon sa bangka. O, di ba? Ang galing na, kung director ka sana, di ba? Director, music ka pala, no? Hindi ka pala pang movie. Sino ba yung mga pang movie director dito? Yeah? So, ganun yung sitwasyon kung ipipicture out natin sa isip natin. Ngayon, siyempre, yung iba masyadong pinagbibigyan ng pansin ng issue yung paglubog ni Pedro. Di ba? Kasi depende yan kung paano mo tignan yung kwento. Di ba? Pero, hindi na masyadong issue yun eh. Ang issue doon, nakalakad siya sa tubig. Di ba? Yung iba, na natiling takot, hindi sila nakalakad sa tubig. Hindi nila nakanasan. Si Pedro, at least nakanasan niya. Diba? Ang maglakad. Ikaw ba naman? Diba? Maglakad ka sa ibabaw ng tubig. Hindi ka naman si David Blade. Diba? Hindi ka naman si naglalakad sa ibabaw ng tubig pero may salamin sa ilalim ng tubig. Diba? Habang naglalakad. Ay, kala mo, hindi lumulubog. Diba? Nakatungtong pala sa salamin. So, maraming dahilan o factor magiging dahilan para maramdaman natin yung takot. Kaya, ang mahalaga ngayon, sabi ng Bible, hindi tayo binigyan ng Espiritu, 1 Timothy chapter 1 verse 7 yata o 2 Timothy, pakicheck na lang, sabi doon, hindi tayo binigyan ng Espiritu ng Diyos ng pagkatakot. Diba? Kundi sabi niya, kapayapaan, diba? Sound mind, diba? Spirit of timidity, but the spirit of power, love, sound mind. So kapangyarihan, yun ang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya, ang takot hindi talaga galing sa Diyos. Ayan. Lagyan natin sa kukote natin yan. Hindi normal. Hindi normal as a person. Pero as a Christian, as a believer in Christ, dapat above tayo doon. Ang normal, di ba? Tayo, above the normal tayo. Di ba? Kaya kung normal ka lang, yun yung buhay natin. Pero kailangan, tayo kasi, meron tayong Diyos. Ano ba't may Diyos tayo? Di ba? Kaya dapat, above the normal tayo. Kaya kung minsan, tinatanggap natin na gano'n, normal lang na matao, ganito, ganyan. Yun ka. Average person ka pag gano'n. Kaya dapat above tayo. Above the normal. Di ba? Above the average tayo. Kasi may Diyos tayo.
So hindi normal ang matakot. Diba? Kasi above tayo. Pero kung normal ka lang, average ka lang person, o below the average pa siguro, talagang matatakot ka lang. Diba? Pero tayo hindi ganon. Okay? So, ulitin ko, ang takot hindi normal. Sa mga, kasi equipping tayo, hindi naman tayo, di ba? So sa mga bagong nanonood o nakikinig, so tawag kayo kay Pastor Louie para magtanong kung mayroon kayong gustong matanong. Diba? Meron tayong telepono. So, pero tayo as a Christian, ang kausap ko ngayon ay mga Kristiyano na naniniwala sa Diyos at nagsasabing born again o Kristiyano, nagbabasa ng Bible, nananalangin, nag-worship sa Diyos, ay above the normal tayo. So, ilagay natin sa isip natin na hindi normal ang natatakot. Okay? So, sa panahon ngayon, yun nga, sabi ko kanina, nakakatakot. Di ba? Sa mga normal na tao, ulitin ko, talagang nakakawalan ng pag-asa. Di ba? Pero, gusto kong bigyan ng pansin dito, yun nga, paano natin mapapagtagumpayan. Katulad ni Pedro. Siya lang. Sa ilan sila dun sa bangka, pero siya lang ang may lakas na loob. Diba? Nang tumungtong at maglakad sa ibabaw ng tubig. Diba? Maliban sa kanya, wala. Sabi man lang sana ni John, sige ako din. Diba? Sabi ni Matthew, sige ako din. Ni Andres, ako din. Wala. Siguro nakatingin sila, tingnan nga natin kung mga kalakad dyan. Hanggang expectation. Tama ba yun? Hindi. Spectator lang sila. Diba? Tagatingin, tingnan nga natin. Lulubog yan. Diba? Hindi sinabi kung ilang hakbang, pero nakalakad siya. Yun ang issue doon. Yun yung mahalaga. Nakalakad siya palapit kay Jesus. So marahil malapit na siya kay Jesus, inabot na nga lang siya eh. Hindi naman pinuntahan, di ba? Nilapitan ni Jesus at ibig sabihin, malapit na talaga. Kaya nung lumubog siya, inabot na lang ni Jesus. Diba? Sayang na sayang. Malapit na. Di ba? So, tayo ay may mga ganong sitwasyon, namimiss natin, na natatalo tayo ng takot. Kaya sabi ko noon, yung failure ko minsan, yung failure natin ay hindi natin alam, malapit ka na pala sa tagumpay, halimbawa, 10 failure ka lang, sabi ng Panginoon, nakawalo ka na, 2 na lang, huminto ka na, wala na. Di ba? O niyo yun? So, ganun ko minsan, na natatalo tayo. Kaya si Pedro malapit na eh. Papasa na talaga eh. Konting-konti na lang. Pasado na. Inabot na nga lang ni Jesus eh. Diba? Na-picture out nyo ba? Parang napapanood nyo yung scene, yung scenario. Parang, wow. Hindi ka na masasabihan na kay liit ng pananampalataya, yung mga nasa bangka na lang, hindi ka nakasama sana. Hindi ka kasama sa statistic, kaso napasama. Pero, at least siya. Diba? Nag-dare. So, yun yung mga bagay na mga opportunity na namimiss natin minsan. Okay? So, balikan natin. Paano natin ma-overcome? Yan. Paano natin mapagtatagumpayan? Ayon sa ating nabasa, sa ating kwento, na pangyayari. Bilang isang tao, Kristiyano, na aminin man natin sa hindi, minsan, yun nga, talaga naapektuhan tayo dahil bumababa yung ating pananampalataya, di ba, espiritualidad. Kaya imbis na above the normal tayo, nagiging normal. Ang nakakalungkot pa, ang pinaka-worst, nagiging below the normal pa. Kaya ako minsan sabihin nila, buti pa to, hindi Kristiyano. Yun, Kristiyano, gaganunin tayo. Di ba? Kasi bumababa tayo doon sa standard ng normal na tao. Di ba? So, buti pa to, kung magsalita, parang Kristiyano, pero hindi siya nagsisimba. Yung mga ganon, buti pa to, mas mabait kaysa siya. Siya, Kristiyano yan, nagsisimba yan, pero, diba, yung nagiging ganon, so nakakalungkot. Diba?
Kasi, minsan, yun nga, bumababa. Una, nung makita ng mga alagad, yung si Jesus, natakot sila, sabi doon. At sumigaw sila, multo, multo. Di ba? Pero si Pedro, iba. Kung mapapansin nyo, ang karakter ni Pedro ay madaling mag-switch, madaling magbago. Sandali lang. Kaya maalala nyo, nung dininay niya si Jesus, oras lang. Sabi niya, mamamatay ako, Panginoon. Haharangin ko ang kanyon. Bala, natatama sa'yo. O, di ba? Parang gano'n yung sabi niya, I die with you. Hindi ka pwedeng hulihin. Hindi ka pwedeng dakpin. Di ba? Oras lang, hindi pinag-uusapan doon ng araw, minuto. So, ganun ang volatile, yung pagbaba, taas, fluctuate ng kanyang emosyon o pananampalataya. Kaya may advantage at may disadvantage, of course. So dito, sa takot na naramdaman nila, dahil ganun ang characteristic ni Pedro, siya ang unang-unang nakarecover. Diba? Ano yung sabi niya? Kung ikaw nga yan, apuntahin mo ako dyan. Yung mga kasama niya siguro, hindi pa nakaka-recover. Hindi, multo yan eh. Hindi pa nakaka-recover, hindi pa nakaka-move on. Mga taong ganun eh, no? 6 na buwan na, 1 taon na. Hindi ka makamove on. Ano ba? Yung iba, nandun na sa kabila, ikaw nandiyan ka pa rin. Ay, parang ganon. Yung boyfriend mo, may asawa na, ikaw wala pa rin. May anak na, may apo na. Hindi ka pa rin nakamove on. Di ba? May mga ganon. Kaya yung failure natin, di ba? Tagal mo na, di ba? Tagal na yung nangyari na yun ah. Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakamove on? Hindi ka pa rin nakalaya. Hindi ka pa rin diba? Yun ang nangyayari. Yung past experience natin, minsan, madalas, ito yung humihila sa atin. Kaya nangyayari, maraming nadidelay, maraming nangyayari na dapat, pero hindi pa nangyayari. Na mga victory, tagumpay na ating naranasan. So, ay mahirap din yung ganun. Kaya move on na. So, si Pedro, hindi siya ganong tao. Ibahin niyo ako. Sige, takot pa kayo dyan, ako hindi. Sabi niya, kung ako yan, kung ikaw yan, papuntahin niyo ako yan. So, isang sikreto para madali nating mapagtagumpayan yung takot, sabihin na lang natin, ay kailangan marunong tayong makinig sa salita ng Diyos o kilala natin yung tinig ni Jesus o ng Diyos. Napakahalaga yun. Kaya kailangan sanayin natin yung pandinig natin. Diba? Lagi pag-pray natin, Lord, give me discernment, wisdom, kung ano yung tinig mo. Kasi ang dami nating tinig na narinig sa panahon ngayon. Diba? Tinig ng mundo, ng politika, diba? Samahan pa ng kasama mo sa bahay. Imbis na encourage ka, tatakutin ka pa. Diba? Puro negatibo pang marinig mo. So, ang dami. Pero dapat marunong tayong makinig. Isang tabi natin ang lahat at mapakinggan ang tinig ni Jesus. Alam nyo, hindi ho madaling mapakinggan ang tinig ni Jesus that time. You imagine, nakalimutan nyo yung sitwasyon nila, humahangin, umaalon, diba? Maraming alon, yung mga kasama mo pa sa bangka, nagsisigaw, multo, multo. Yung isa siguro, kukunin dito ako. Tatago siguro, magtatakip ng muka. Marami. Alam nyo, diba? Okay lang doon na nakatayo lang si Pedro. Kayo, imagine niyo yung sitwasyon na sa bangka kayo, yung mga kasama mo natatakot. Kasi nagtutulakan pa sila doon. Yung isa sumisiksik doon sa dulo. Ngayon. Pero si Pedro tumayo sa iba. Sabi niya, Sir, kung ikaw yan, pumuntahin mo nga ka. Huy, huwag ganyan. Di ba ganun kapag takot tayo? Huwag mo nang ganyanin. Di ba? Nakanasan yung mga ganon? Huwag ka nang maingay. Ganunin ka.
Parang iti-trigger mo pa yung mananakot sa atin eh, o yung multo eh. Baka mamaya sugudin tayo niyan, ganyan. Di ba? Kaya siguro, sabi nilang multo, kasi hindi naman nawawala, di ba? Andoon eh. Di ba yung multo, parang minsan, biglang, tapos sabi pa ni Pedro, oy, Master, kung ikaw yan, huwag ko nang mag-maingay. Andoon yung multo. Nakatayo. Diba? Ganun yung sitwasyon. Hindi mo madali. Pero si Pedro sabi niya, hindi. Tinig ng master ko yun eh. Diba? Alam mo, tinig niya yun. Salita niya yun. Sumalaga, marunong tayong makinig sa tinig ni Jesus, sa tinig ng Banal na Espiritu, gabay ng Banal na Espiritu. Panalangin talaga na i-master natin. Sa panahon ngayon, wala ka nang parang maging source o means of encouragement na pinakamaganda maliban sa salita ng Diyos. Di ba? Kahit ang mga politiko, mga inaasahan nating mga leader, diba, bibigyan ko kayo ng pagkain pero ganito. Diba, laging may kasamang takot. Ayoko na magbanggit ng mga organization na akala mo nagkikaring nga sa atin. Pero nagtatanim lang ng takot. Takot at pangamba. Diba? So, sa panahon ngayon, wala na akong nakikitang pinaka magandang source of encouragement. Maliban sa tinig o sa salita ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, sabi niya, my word, sabi niya, ang salita ko ay espiritu at buhay. Sabi niya, salita ko espiritu at buhay. So, wala nang pinakamainam. Ulitin ko, na magiging source of encouragement natin to overcome fear sa mga nangyayari sa ating paligid. Kaya ako, iniiwasan ko na rin kahit may mga personal perception ako o personal agenda o personal na pananaw. Sinishare ko na lang sa mga ilang taong mapagkakatiwalaan ko, mga taong alam kong. Pero yung in public mo pa, di ba, yung mga magti-trigger lang ng takot sa ibang tao na makakabasa, it's not healthy. Hindi healthy yun eh. Dapat maging source of encouragement sana tayo o kapayapaan, di ba? Magtatanim tayo, mag-spread tayo ng source of peace, di ba? Kaya sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang mga taga-pamayapa. Yung mga may takot ay mabigyan natin ng lakas ng loob. Sana na mapagtagumpayan yung kanilang kinakatakutan. Kasi ang takot, ang daming pwedeng maidulot na hindi maganda. Pinaparalyze tayo, diba? Kaya mayroong tinatawag na paranoid, diba? Na lahat na lang. Diba? Hindi ka makapag-move on, hindi ka makapagtrabaho ng maayos, ng normal, o above the normal. Diba ganun yun? Pag natatakot tayo, nagiging negatibo tayo sa lahat na lang, parang negative na ang tingin natin, ang iniisip natin. Ang totoo, takot lang pala tayo. Wala nang ito yung ginagamit ng kaaway. Isa sa mga panahon ngayon na ginagamit, epektibo na ginagamit ng Diablo. Kaya bilang Kristiyano, kung nakikinig ka man, Kristiyano ka, nagsasabi ka, ngayon, siguro, hindi lang siguro, maganda gawin natin yung sinabi ni Job. Sabi niya, I love your word more than my daily bread. Pahalagahan talaga na, seryosuhin natin, makinig, pag-aralan, basahin, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Wala na akong makikitang pinakamabisang way para ma-overcome natin yung takot natin na meron tayo ngayon sa puso, sa isip, na itinatanim ng kung sino-sino, mga tao sa paligid natin, even government, di ba? International, national man yan. So, wala na tayong pinakamainam na paraan. Okay?
Pangalawa, ginawa ni Pedro, narinig niya yung tinig ni Jesus. Umalis siya sa kanyang comfort zone. Di ba? Sa bangka. Kala mo yun yung shield mo. Kala mo yun yung tayo kuminsan, ganon. Kaya dahil takot tayo, so ayaw na nating umalis doon. Diba? Dito ako safe eh. Dito ako ligtas. So ayaw nating humakbang, di ba? To take the challenge. Harapin yung ating kinakatakutan. Hindi, dito na lang ako. Di ba sila? Sige, ikaw pumunta doon, ikaw. Pero kami dito lang sa bangka. Dito kami safe. Walang pinaka-safe na lugar kung nasaan, kung nasaan ang presence ni Jesus. Diba? Nasaan ang presensya ng Panginoon. That's the safest place in the world. Hindi sa White House, hindi sa kung saan-saan, sa Malacanang, kundi sa lugar na kung saan naroon ang presensya ng Panginoon. Kaya makita nyo, nung pagbalik nila ng bangka, naglakad sila sa ibabaw ng tubig kasama si Pedro. Hindi man nailagay sa Bible, pero lumakad sila, bumalik sila sa ibabaw ng bangka, sa bangka. Hindi na lumubog si Pedro. Yung mga nasa bangka, takot pa rin. Buti sumakay si Jesus doon. So napayapa na yung alon. Kaya siguro yung mga takot, hindi makapag-move on. So hanggang tanong, uy, anong pakiramdam ng naglakad sa ibabaw ng tubig? Wow! Superman! Kiusyuso na lang sila. Ay, wala kayo. Sa ako naglakad sa ibabaw ng tubig. One of my greatest victory. Siguro ni Pedro. Kayo, wala. Ang takot lang kayo. Kaya dyan lang kayo sa comfort zone nyo. Sa panahon ngayon, dapat di na tayo manatili kung yung comfort zone natin. Marami tayong comfort zone. Mga nalalaman natin, hanggang doon na lang. Ayaw nating i-improve. Diba? To take a rest. O mag-aral. Kasi, alam nyo, isang means o isang source ng takot, ginagawa ng takot, yung ginagawa kang pinapakitid niya, di ba? Kaya wawalan ka ng impormasyon, di ba? Yung hindi mo gustong, yung comfort zone, parang ayaw mo nang magbasa, ayaw mo nang, di ba? Takot ka na balita, takot ka na sa kwan. Actually, ganun ako eh. Pero ngayon, nagbabasa pa rin ako ng balita, pero hindi na ako nagpo-focus na, makita ko lang, mga headline, mga okay na yan. Ayaw ko na yung detalyado, ayaw ko na yung, di ba? Makita ko lang, may ECQ na naman, gano'n, ganyan. So, okay na yan. Hindi yun. Diba, minsan detalyado na kuha. Kasi habang binabasa mo yan, pinapabulay-bulayan mo, nagsisid yan, may tawag doon seed, buto. Diba, butil, unti-unting umuusbong. Kasi binubulay mo yan eh. Diba, ganun yung nagsusource ng kuha ng takot, pangamba. Habang pinupukusan mo yan, habang binabasa mo, binubulay-bulay mo, ganito, ganyan, sa ganito, sa ganyan. Unti-unting umuusbong. Yan, yung espiritu ng takot o ano yung bunga nun. Kaya ganun din ang salita ng Diyos. The more na pinupukusan mo siya, binubulay mo siya, the more na nafe-feed yung pananampalataya natin. Diba? So, na-overcome natin yung takot, kung ano-ano pa, sa isip, sa puso natin. Bunga ng mga maling source of information. O tama man, pero hindi naman maganda yung mga information na binibigay sa atin. Kaya yun, ganun po yun. Kaya ako ngayon, actually talagang, noon nga, nanonood ako ng TV para lang manood ng balita. Tapos okay na. Pero, napansin ko, habang pinapanood ko, habang pinapag-aralan mo yung balita, habang pinupukusan mo, nagkakaroon ka lang ng galit, di ba? Kurakot dito, wala namang good news na mapapanood ka na kon eh. Diba? Kakawin ka lang ng galit, diba? Kung ano-ano, sa gobyerno, sa mga tao. Hindi naman nakakatulong sa atin. Hindi naman healthy. Okay? So, focus ka na lang dun sa magagandang bagay.
Pero okay lang na naman na dapat alam natin yung nangyayari, di ba? Yung basic, yung one. Pero, tapos nun, okay na. Di ba? Just information. Okay? So, yun din yung kailangan natin. To overcome fear. Kailangan umalis tayo dun sa ating comfort zone. Kagaya ni Pedro. Ha? Umalis siya sa bangka. Tumuntong sa tubig na unpredictable. Biglang lumalakas, mahangin. So, kaya nung naglalakad siya, hindi issue kung sa tubig siya naglalakad. Ang issue doon, saan siya nakatuon. Parang naglalakad ka, ano yung pinagpupukusan mo habang ginagawa mo to? Ay si Pedro na-distract. Kaya pangatlo na dapat natin gawin, talagang i-overcome talaga natin yung mga distractions sa paligid natin. Kasi hindi talaga maiwasan yan eh. Diba? Mayroon talaga mga negatibo, mga kuhan. So, pag alis mo sa comfort zone natin, kailangan labanan natin. Fight. Kaya sabi ni Pablo, fight a good fight of faith. Labanan natin yung antok, labanan natin yung katamaran, labanan natin yung, diba, yung hilig ng ating katawan, o yung, ano bang tawag dito, yung comfort, parang desire, yung pagnanasa o gusto, yan, ng ating katawan, diba? Kasi katawan lang natin yan, kaya nga sabi doon, ang katawan natin is a good servant, but a worse master. Ayan, yung espiritu natin, yung mga ibabaw sa katawan natin. Kasi yung katawan natin, ang sinunod natin, talo ka. Talo yung loob, talo yung espiritu natin. Ha? So, kailangan paglabanan natin kung ano yung gusto. Yan. Hindi siya yung masunod. Kaya nga sabi sa Galatians, ang espiritu at laman laging magkaaway. Kasi anong gusto ng espiritu, ayaw ng laman. Gusto ng laman, ayaw ng espiritu. Kasi ang espiritu natin, gusto na yung mga bagay na makadiyos. Gusto niya yung mapalapit sa Diyos. Ang laman naman, gusto niya yung pleasure, worldly, di ba? Kung ano-ano. So, yun naman ang gusto niya. Kaya laging magkaaway yan, laging nagtatalo. Kaya, gaya ni Pedro, kailangan nating i-overcome yun. Pagod, takot, sulsol ng mga tao sa paligid niya, diba? Ingay ng paligid natin. Marami. Pero kailangan nating pagtagumpayan. Sa inyo, anong mga bagay ang nakakahadlang, diba? Para manatili yung seed of fear, yung buto. Kasi pag yung buto nandyan, tutubo uli yan. Parang nag-subside lang, tapos mamaya, tutubo na naman. Diba? So, ganun lang. So, dapat mawala talaga as in. So, paanong paraan? Pangatlo, kailangan i-overcome natin. Mapaglabanan natin, kahit si Jesus. Nakalimutan nyo, oras lang nakalipas, hindi pa yan, kumbaga, yung pagdadalamhati mo, diba? Hindi pa lumilipas. Parang gano'n, kumbaga, hindi ka pa nakaiyak ng todo. Diba? Kaya nga naiwan uli siya. Nagpaiwan uli siya, nagpray. Siguro umiyak siya doon. Diba? Talagang nilabas niya yung lungkot niya sa pagkamatay ni John, yung kanyang pinsan. Diba? Diba? Matandaan nyo yung una, sabi ko, pupunta siya sa tahimik na lugar para magdalamhati sana. Siguro, umiyak, diba? Magbulay-bulay ng konti, pero wala. Hindi nangyari. So, ganoon din po tayo. We need to overcome our emotion. Kasi tayo, mga emosyong tao, talagang normal yan. So, kailangan ma-overcome natin yon. At, yan. May mga pagkakataon na talagang sumasablay tayo. Aminin natin yon.
lumulubog, nawawala sa focus, nawawala sa direksyon. Dapat nakatutok tayo, nakadirect kay Jesus, pero nawawala. At dumarating ang panahon, lumulubog tayo. Nakakalungkot sa mga ganitong sitwasyon, minsan tayong mga tao, o may mga tao, kahit Kristiyano na, sabihin na natin Kristiyano na, palubog na nga, iba pa yung nilalapitan, di ba? O iba pa yung ginagawa. Di ba? Yung sabi nga ni Pedro, yung baboy, nugasan mo, babalik ulit sa putik. Tayo kuminsan gano'n, nadulas ka na sa putik, imbis na bumangon ka, imbis na bumangon tayo, ba naglublob ka lalo sa putik? Yung mga ganong tao, parang nadumihan na ako eh. Sige, magpalublob na lang ako dito sa putik. Lumangoy na sa putik. Si Pedro hindi. Nung lumubog siya, sabi doon, agad siyang bumalik. Kung ano yung focus niya, kung ano yung direction niya. Diba? Kaya maganda naman sa Panginoon, lagi ko itong sinasabi, kung saan natin siya iniwan, doon natin siya balikan. Nandun lang siya. Nag-aantay. Tinaboy ba siya ni Jesus? Hindi. He's ready. Handa siya. Hindi naman sinabi doon, nung sumigaw at nanalangin na, Lord, save me. Pinanuod niya si Pedro. Hindi naman ganun, hanggang lumubog. Sabi niya, immediately, agad-agad. Hindi rin niya sinagip ni Pedro nung makita niya na palubog. Alam niyo ba, palagay niyo hindi alam ni Jesus? Hindi niya nakikita? Hanggat hindi humingi ng tulong si Pedro. So ibayin natin yon. Kasi may mga taong gano'n. Pag palubog na, imbis na lumapit sa Panginoon, minsan, alam naman ng Panginoon eh. Diba? Ma-pride tayo minsan para magmamalaki pa tayo sa Diyos. Si Pedro, kahit nakakahiya, kailangan mong lamunin yung pride mo. Lord, save me. Diba, nakakahiya, biro mo, naglakad ka na, malapit ka na. Diba, yung parang, andun na yung tagumpay, andun na yung victory. Diba, kung minsan, nahiya ka na Panginoon. Kaya alam nyo, mas mahirap pabalikin minsan yung mga backslider kaya dun sa bago, pagdating sa Panginoon. Diba, kasi isang bagay, yung makakahiya, guilty. Diba? Kaya minsan pag nag-backslide, nako, ang hirap. Mas magaling pa sa'yo. Mas magaling pa mga tuwiran sa'yo. Diba? Magbigay ka ng 1 verse, 10 verse na binigay sa'yo. Tapos marami pa pala itong memory na verse kaysa sa akin. Memorize na verse. Diba? Pero si Pedro, hindi siya ganon. Kailangan lamunin niyo yung kahihiyan, pagtawanan ng mga tao sa bangka. Wala siyang pakialam. Importante, makabalik siya kay Jesus. Kaya kung isipin mo yun, sabi niya, naku, pagtatawanan ako ng mga tao dun sa, lumangoy na lang ako, pabalik sa bangka. Palagay niyo ba, hindi marunong lumangoy si Pedro, lumaki sa dagat, mangingisda? Sino mangingisda, hindi marunong lumangoy? Kuya Pedro, meron ba? May kakilala ka? May kakilala kang mangingisda na hindi marunong lumangoy? Ha? Di ba? Buhay mo, tubig. Kaya ganyan si Pedro. Hindi siya kayang lumangoy, pabalik doon sa bangka. Magtiwala sa sariling kakayanan. Kaya sabi sa Proverbs 3:5, di ba? Don't lean with your own understanding. Tayo kuminsan ganun. May mga tao, lumubog na nga. So magtitiwala sa sariling kakayanan, gagawin ninyo. Di ba? Sila yung gagawa ng paraan na alam nila, na gusto nila para sila. Pero walang nangyayari. Lalo silang lumalayo sa Diyos o napapalayo sa Diyos. Pero si Pedro, ibahin natin. Sabi ko nga kanina, mabilis yung pagbabago ng temperament ni Pedro.
Ang kanina, lalakad lang siya. Mahangin pala. Nawala yung focus niya kay Jesus. Siguro, lumaki yung kaya. Sabi niya siguro sa mga nasa bangka, hello, bye-bye. Tapos nung makita niya, biglang umangin siguro ng malakas. Lubog siya. So kung ganon, pwedeng pagtawanan siya ng mga nasa bangka, ng mga tao. O kaya pwedeng isipin niya, pabayaan siya ni Jesus. Diba? Kasi marunong naman siya lumangoy. Hindi naman sinabi ni Jesus na, ano ka ba? Lumangoy ka na. Pabalik doon sa bangka. Diba? Hindi ganun. So, immediately, sabi niya, agad-agad, inabot siya ni Jesus. Kaya minsan tayo, hindi tayo maka-recover dahil mali yung way ng recovery natin. Hindi tayo bumabalik kay Jesus. Kung saan-saan tayo pumupunta at saan-saan bumabalik. Na lalong nagpapalayo sa atin sa Panginoon. At dahil doon, sabi niya, agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan? So, ibig sabihin, may faith talaga si Pedro. Kaya tayo meron din. Pero kailangan palakihin natin. Kaya lagi yung sinasabi, ang paglago ay hindi aksidente. Intentional yan. Kaya sabi niya, ang liit, ibig sabihin, may maliit na pananampalataya. Ibig sabihin, yung maliit na yon, pwede mong palakihin. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Kung pananampalataya nyo, kasi laki lamang ng butil ng mustasa. I-google nga ninyo kung gaano kalaki yung butil ng mustasa. Mustard seeds. Gaano ba siya kalaki? Pero sabi niya, kung may ganito kang pananampalataya. So, yun yung sinasabi ni Jesus. Sabi niya, ay liit ng yung pananampalataya. Hindi naman sinabing wala kang pananampalataya. Magkaiba yun. And then sabi niya, bakit ka nagkaalinlangan? Kaya kapag nag-aalinlangan na tayo, hindi ibig sabihin wala ka ng pananampalataya. Maling perception yun. Pandaraya ng kaaway yun. Bakit? Kasi kung wala ka ng pananampalataya, wala ng seed na lalago. Diba? Sabi, may faith ako, Lord. Medyo sumablay lang. Natuyo lang. Nakulang ng dilig. Nakulang ng tubig. Parang halaman. So, kailangan nating diligan uli. Kailangan nating palaguin uli. And then, pagkasakay nilang dalawa, yan sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabi, yung sabi ko kanina, wala nang pinakamapayapa, pinakaligtas na lugar sa panahon ngayon, kundi sa piling ng Diyos, sa presence ng ating Panginoon. Kaya nung sumakay si Jesus sa bangka, na kanina pa halos lumubog, ay biglang pumayapa ang panahon. Ang dagat, ang tubig. Kaya napakahalaga. Diba? Maranasan natin sa bawat araw ng ating buhay. Very challenging. Alam ko yun. Very challenging. Lalo na sa atin kung minsan. Sa sitwasyon ng lugar. Diba? Sa sitwasyon ng kalagayan natin sa buhay. Minsan, talagang gusto mong mag-focus, hindi mo magawa dahil sa lugar. Diba? Very challenging. Pero kailangan natin tong gawin. That every day, ang goal sana natin, maranasan natin, diba? Yung presence ni Lord. Yung parang ma-assured ka na, Lord, kasama mo, diyan naman talaga ang Panginoon. Diba? Pero iba yung, diba, parang walang yan eh. Magkasama kayo sa bahay, hindi naman kayo nag-uusap. Pero magkasama kayo sa bahay. Diba? Parang may kasama ka na wala. Diba? Parang ganon. Nakanasan yung ganon? Kagalit kayo. O may kasama kang wala. So parang ganun din sa Panginoon. So kailangan lang i-restore natin. I-focus. We need to assure the presence of God. That every day,
Alam nyo po, kapag ganun magawa natin, everyday, maranasan natin yung presence ni Lord. Parang feel mo yung, di ba, your comfort, you're empowered because of the presence of God. Kaya nga si David, grabe, yung passion niya sa Panginoon, yung longing niya sa Panginoon. A day, 1,000, ano na? 1,000 days cannot compare. Nasa Psalms yun. Grabe. Diba? Kaya kung pinapakinggan natin yun, parang nakaramdaman ko talaga yung grabe yung longing ni yung pagkauhaw ni David. Kaya kahit maraming kapalpakan, hindi nakapagtaka kung bakit ang Diyos mismo ang mag-address sa kanya. A man after God's own heart. Pero kung babalikan mo yung mga weakness ni David, sabihin mo, ano ba naman tong tao na to? Diba? I-judge mo siya eh. Ano ba naman to? Hari na to. Iyabang. Ano ba naman to? Ganito, ganyan. Yun yung ugali niya. Pero, iba yung laman ng puso niya. 1,000 days cannot compare. Diba? Grabe. Sana makanasan natin yan, di ba? Including myself, of course. Maabot natin yung ganong passion. Na para bang tatalikuran mo ang lahat sa araw na ito. Gusto ko lang maranasan ang presensya mo. Isasantabi ko ang lahat. Kaya alam nyo si Moises, sabi niya, sige, lumakad na kayo. Pero hindi ko kayo sasamahan. Ano sabi ni Moises? Alam niyo ang kahalagahan ng presensya ng Panginoon. Di ba? Sabi, ano pang pinagkaiba namin sa ibang mga bansa? Di ba? Wala. Ano pang pinagkaiba namin sa kanila? At sabihin nila, o pagtawanan lang kami. So, hindi niya sinasabi na, kakaiba kami kasi mayaman kami. Kakaiba kami kasi ganito. Hindi. Kundi ang sabi niya, yung presensya mo, Lord. Sana yun lang yung kuha natin. Di ba? Hindi naman tayo mayaman. Hindi naman tayo matalino. Hindi naman tayo prominent, sikat, o ano pa man. Impluensya na meron tayo. But with the presence of God. Di ba? Makikita ng mga tao. Iba tayo sa kanila. Because the glorious presence of God na sumasa atin, makakanasan natin. Kaya sabi ni Moises, wala kaming pinagkaiba sa kanila. Parehas lang kami. That's why no wonder, di ba? Bakit mga Kristiyano, hindi Kristiyano, parehas lang. Dahil walang presensya ng Panginoon. We need the presence of God. Kailangan natin talaga yung maranasan, di ba? Yung pagsama ng Panginoon. Naranasan nyo ba yun? Maranasan mo sa isang araw, very special day. Kaya kahit mga nakakainis, nakakatakot, nakakalungkot, wala lang. Di ba? Nakangiti ka lang. Di ba? Nagre-response ka ng tamang attitude. Kahit nakakairita. Pero magtataka sila, bakit to ganito, ganyan? Kasi yung iba dinadaan, di ba, kung anong meron. Kakaiba ako kasi meron akong iPhone 12. Kakaiba ako kasi meron akong Mac. Di ba? May kotse ako, may ganito ako. Kahit din naman yung mga drug lord, meron din naman yan. Di ba? Mas mayaman pa nga sila kung gano'n ang pag-uusapan. Mas maganda pa nga ang bahay nila. Hindi nyo nakikita ang pagkakaiba. So, ganun kahalaga. Kaya ganun alam ni David, alam ni Moises, alam ng mga man, diba? Man of God and woman of God, kahalaga yung presence ni Lord. Sinabi niya sa mga nasa bangka, at sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabi talagang kayo nga po
ang anak ng Diyos. Ang isang sign para masabi mong naranasan mo ang presence ni Lord, naranasan mo yung paghipo niya, maging born again experience, etc., etc., blessing, etc. Lahat na lang pwedeng isa sa pinaka-sign, when you worship God. Pag sinamba mo ang Diyos. Tama? Pag sinamba mo ang Diyos, ibig sabihin yan ang patunay. At sabihin mo, totoo ka nga. Ikaw nga yan. Truly, you're the Son of God. Kasi yung pagsamba, ito yung response natin kahit ano. Tingnan nyo, pag mabait yung tao sa inyo, di ba, halos sambahin mo. Di ba yung mga ganon? Tingnan nyo yung mga tao kapag nagawa ng kabutihan at talagang tumatanaw ng utang loob, di ba, isusugal ang buhay. Tingnan nyo yung mga leader ng charismatic. Diba? Kanilang mga follower talagang handang mamatay. Buwis ang buhay. Yun yung way of worship nila. Diba? Kapag may naninira sa'yo, talagang makikipagpatayan yan para sa'yo. Because of that. So, lalo na sa Panginoon. Yun yung way. Yung response talaga. Normal and above the normal response ng isang human being. Makilala mo kung totoo si Jesus. Pag nakilala mo talaga ang Diyos, sasambahin mo siya. Yun talaga ang totoo. That's the response. Yan ang pagtugon, yan ang pagpapakita, pagpapatunay na nakilala mo ang Diyos. Nakilala mo si Jesus. Kaya itong mga tao na to, makita nila, hindi dahil lang sa himala. Diba? Pero nakilala nila si Jesus. Hey, truly, you're the Son of God. Sinabi nila yan. Hindi dahil, diba? Tayo ako minsan, galing ah. Turuan mo nga ako maglakad sa tubig. Paano bang technique niyan? Maalala nyo ba yung sa Book of Acts? Nagpalaya si Pedro ba yun? So, si Paul ng demonyo. Diba? Ng mga poses. Alam nyo yung kwento? Si Simon the sorcerer, diba? Yung si Simon, diba? Simon ba ang pangalan nun? Tama, Simon ba ang pangalan? Simon. Diba? Si yung manggagaway, ano ang tawag doon? Diba? So, yun, parang albularyo. Sabi niya, galing nyo ah. Akala niya, nagsushow lang sila. Galing mo ah, bigyan kita ng pera oh. Turuan mo ako magpalayas din ng demonyo. Di ba? Sabi niya kay Pedro, sabi ni Pedro, sige, sama mo yung pera mo na mamatay. Kala mo nabibili. Di ba? So yung mga tao na to, kung normal na way of, diba, yung acknowledgement ako, parang magiging ganun lang yung response nila. Galing ah, palakarin mo nga rin kami sa tubig, katulad ni Pedro, katulad ng ginawa mo. But no, there's a revelation. Information cannot change mind in people. Just revelation. Kapahayagan. Kahit anong impormasyon, hindi pwedeng o hindi nakakapagpabago sa buhay. Revelation ang kailangan natin. Kapahayagan mula sa Diyos. Kaya sabi niya, truly, you are the Son of God. Kanina kasama sila eh. Alam niyo bakit na-develop yung revelation na yun? Kanina kasama sila na nagpipreach si Jesus, di ba? Nagpakain. Napakinggan nila. Yung iba siguro nagalin lang eh. Iba na pakinggan nila yung turo ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung iba siguro nag-aalinlangan pa. Kaya nga nung nakita na nila, sabi, totoo nga! Ikaw ang anak ng Diyos. Grabe. Kanina napakinggan ko lang, wala lang.
Di ba? Ganun tayo kuminsan eh. Kahit ilang sermon na, 100 sermon na, parang wala lang ah. But when you reveal, di ba? Pero pag nagkaroon ka ng revelation, mababago yung pananaw mo. Di ba? Na ang pagpunta sa simbahan, hindi pagpapahinga lang. O hindi pagiging religious activity lang. Sabihin nila, nagsisimba naman ako. O sabihin nila, para hindi naman ako sabing backslider. Sabihin nila, para hindi naman ako, spiritual naman akong tao. Pero beyond, di ba? Above that. Mas malalim na dahilan. Bakit mo ginagawa to? That's a revelation. Kaya itong mga tao na ito, nataniman na sila. Diba? Kanina pa. Hindi nga lang yun eh. Nakita pa nila yung himala. Yet, hindi pa rin nila nakilala si Jesus na siyang totoong anak ng Diyos. Diba? Kumain sila ng tinapay, 5 tinapay, 2 isda. Hindi nyo, nakalimutan nyo ba yun? Yun yung, kaya nga sinama natin lahat yun. Diba? Kasi yun yung konteksto nun. Until now, nakita na naman nila yung himala, saka lang nagkaroon ng revelation. Sabi niya, truly, you are the Son of God. Ayun na, nabusog lang sila. Wow, sarap. Wala lang. Hindi nila na-acknowledge yung kagandahan. Di ba? Yung kung sino yung kaharap nila, kung sino yung nagtuturo sa kanila. Nung nakita nila yung himala uli, revelation. Kaya sabi ko, miracle cannot change. Cannot save person. Hindi sapat ang himala. We need revelation. Tayo sa mandaring yumuko. Tuloy tayong magbulay-bulay sa salita ng Panginoon. O ang mensahe niya sa atin ngayon, we accept, tanggapin natin ang mensahe ng Diyos individually, kung ano yung nais niyang trying, gusto niya na ipahiwatig, paalam sa atin. And we ask revelation, the fresh revelation from God. Hindi sa tao, hindi sa kung sino man, hindi sa akin, but from God, from the Holy Spirit. Para mabago ang ating pananaw. We need revelation, not just information. Panginoon, sa mga sandaling ito, kami po ay nagpapasalamat, Banal na Espiritu. Thank you. Thank you, Holy Spirit, our great teacher, mentor. Thank you, Holy Spirit. Patuloy kang nagpapaalala sa amin ng mga katotohanan, mga bagay na dapat naming makita, maunawaan, maranasan. Salamat sa mga kapahayagan na binibigay mo, Banal na Espiritu. We pray, Lord, patuloy kang mangusap sa amin. Alisin mo mga kabulagang espiritual. Alisin mo ang seed, buto ng takot sa puso namin. Ano mang kagulumihanan, ano mang takot na nasa puso namin na itinatanim, nilalagay ng kaaway sa mga sandaling ito, Panginoon. Lord, sinusuko namin to sa inyo. Palitan mo ito ng tapang at lakas ng loob. Pananampalataya. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you for your cooperation and attention. God bless.
Ayan po, medyo nag-a-adjust ulit tayo sa ating gawain. Online na naman sa karamihan sa atin. And we encourage you na habang nanonood ka, sana ine-enjoy mo, minumuni-muni natin. Kanina habang nakikinig ako, talagang nararamdaman ko na parang dinuduyan ako ng Panginoon. Sana ganun din ang nararamdaman ninyo kanina habang nakikinig tayo ng Word of God. Nararamdaman natin yung pagyakap sa atin ng Panginoon, pagpapaalala niya sa atin na wala tayong bagay na dapat katakutan sa ating buhay. Kailangan maging matapang tayo, hakbang natin yung ating pananampalataya. And kaya po kayo nanonood ngayon dahil sa isang paraan ng ating paglilingkod sa Panginoon sa inyong pagbibigay. And kanina habang pinapakinggan ko yung pastor ko, sabi ko sa sarili ko, ayoko talaga siyang patuyuin ngayong umaga. Hindi dahil sa ayaw ko. Sabi ko, Lord, wala akong malalove gift sa Kanya. Kasi walang taong mga pupunta dito para magbigay. Parang hindi naman binabayaran ng salita ng Diyos. Lagi po natin tatandaan yan. Ginagawa natin yun out of love. Siyempre, may mga buhay at sa tingin nyo ba yung tinuro niya, naisip niya lang yung kahapon o kanina at saka itinuro sa atin? Hindi. Ayun yung bagay na pinag-aralan din niya, profession niya, pinaghirapan niya. Mga bagay, kaya sabi ni David, di ba? I will not burn offering to the Lord that cost me nothing. Kaya kanina habang tinitignan ko siya, nagpipray ako, Lord, I want to bless this man of God. Gusto ko siyang pagpalain, Panginoon. Ayokong nakikita siya na nahihirapan financially. Kasi kung meron mga taong nararapat makaranas ng talagang pagpapala ng Panginoon na hindi nahihirapan, hindi nagkukulang sa kanyang pamilya, yung mga gantong tao dapat yung pinagpapala. Hindi yung mga nasa mga malalaking bahay na nagnanakaw sa bayan, hindi sila dapat yung nakakaranas niyan. Kaya mga kapatid, it is only rightful to give your offering to the Lord. At hindi lang natin yun ibinibigay sa kanila, ginagamit yan para sa mga kaluluwa sa buong mundo. Mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. At kung bakit nakakapanood kayo ngayon ng live service natin dahil nagbabayad tayo ng kuryente, ng internet, ginagawa natin yun bilang isang pamilya. And I encourage you, if you want to, dahil darating na ating Semana Santa, I encourage you panoorin nyo yung movie na Apostle Paul. Yung istorya na yon, makikita nyo how the Church of God continue hanggang umabot sa atin. Hindi yan dahil sa pag-iyak lang nila, kundi sa sakripisyo din ng mga tao, pagbibigay nila, pagmamahalan, pagtutulungan. At gawin natin yon, ipamana natin hanggang sa susunod na generation. And let's pray for the Lord. Patuloy tayong turuan, samahan, habang sinasarado ng kaaway ang mga pintuan kung paano madadala ang ating mga ikapu, ang ating mga offering. Patuloy magbukas ng pintuan ng Panginoon upang hindi tayo mapigilan at kailanman hindi tayo mapipigilan sa ating pagmamahal at paglilingkod sa ating Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa lugar na ito. Salamat sa mga resources na meron kami. Salamat din sa mga dating mga tao na naglingkod sa iyo kung bakit kami nakapaglilingkod ngayon din sa iyo. Pero una sa lahat, maraming salamat sa paglilingkod mo sa amin, Jesus. Sino kami para paglingkuran mo? Sino kami para puntahan mo dito at iligtas? Sino si Pedro para itaas mo, Panginoon? Salamat po. At dahil doon, Panginoon, sa aming pagbibigay sa iyo, this is our worship to you, Lord. This is our grateful heart to say to you that we are so grateful na mahal ka namin at nakita namin ang pagmamahal mo sa amin. And Lord, continue to bless this church. Mga pangangailangan namin na alam namin tutugunin mo, Panginoon, hindi ka magkukulang. At mula sa iyong mahabaging puso at sa iyong kalangitan sa trono, alam namin na ikaw hindi lamang sapat, kundi higit pa. So we pray right now, Lord, mula sa mga kapatid namin nandito na nagbigay, hanggang sa mga nanonood, na magbibigay din, at sa mga kapatid namin ngayon, struggling financially, bless them, Lord. Tulungan mo sila, turuan mo kami, Panginoon. Alisin mo kami sa espiritu ng pagkagutom, espiritu ng pagiging mahirap sa isipan, sapagkat alam namin kami mga tunay na mayaman, kami dating mahirap at maramot at magnanakaw. Pero ngayon, kami mga anak na ng Diyos, kami mga tagapagmana, at kaya na naming ibigay hindi lamang ang mga ikapu na ito, maging ang aming buhay para sa iyo, kaluwalhatian. Sa iyo po ang karangalan at kadakilaan sa pangalan mo, Panginoong Hesus.
Amen. We continue to encourage you, kapatid. Samahan mo pa kami sa pagpuri sa Panginoon. This is the time for the Lord. The whole Sunday is only for the Lord. Kung may mga gagawin ka pa ngayong araw, pause muna, ipahinga mo muna ang iyong isipan, hayaan mo iduyang ka ng presensya ng Panginoon. At tinatawagan ko ulit ang ating mga taga-awit sa para samahan tayo sa pagsamba sa ating Diyos. God bless you, kapatid. And habang papalapit yung ating mga manggagawa, I encourage you na meron din tayong mga susunod na gawain mamayang 10 para sa mga young professional, mga youth workers natin. And mamaya po, meron tayong evangelism service. Kapatid, alam natin, padilim na ng padilim ang mundo, pabilis na ng pabilis lahat ng bagay. Ang buhay ng tao napakabilis na. Hindi natin masasabi kailan babawiin ang buhay ng tao. May nabalitaan ako na napilayan lang, nabalian lang dinala sa ospital. Pero paglabas, abo na. Kapatid, nakakatakot ang mundo. Kung ang mga mahal natin sa buhay, hindi natin dadalhin sa Panginoon. Dalhin nyo sila sa Panginoon. I urge you. I'm pleading to you, kapatid. Gawin mo lahat ng paraan at gamitin mong resources mamaya. 5 p.m., i-play mo yung live service natin kasama ng mga mahal mo sa buhay. Hayaan mo marinig nila ang mabuting balita. Nang sa gayon, ang takot dito sa mundo, ang pinakakinakatakutan natin, ang buhay o kamatayan sa impyerno, papawiin yon sa pamamagitan ng mabuting balita. Kaya mahalin mo kung tunay na mahal mo yung mga mahal sa buhay. Hindi palaging bukas ang simbahan at nagsarado na nga ngayon linggo. Tama last week. Kapatid, baka next week wala na ring online service, hindi natin alam. O baka wala na ang simbahan. Kaya tinatawag kita, ikaw na nanonood ngayon, tawagin mo yung mga mahal mo sa buhay. Mahal na mahal kita, mahal na mahal ka ng Panginoon. God bless you. Purihin natin ang ating Diyos.